Yung tungkol pala sa advisory ng mga canceled flights sa GCC countries ay totoo yun guys, pero hindi yun naka-specific para lamang sa mga Filipino. Dahil hindi lamang mga Filipino ang nagta-travel sa mga GCC countries. May mga ibang lahi din. At hindi rin naka-specific ang mga canceled flights para sa mga eroplanong pauwi sa Pilipinas. Dahil ang binabanggit sa advisory ay some flights, meaning ay hindi lahat. Kaya ang mas maganda dito guys ay itanong nyo sa inyong airlines kung canceled ba ang flight nyo, lalo na sa kagaya dito sa mga kababayan natin na may connecting flight sa Dubai papunta sa Israel at Jordan, at yun nga ay na-stranded sila sa Dubai airport. Pero kung wala na ba kayong natatanggap na email or tawag galing sa inyong airlines ay wala kayong dapat ipag-alala. Pero na lang kung ang pupuntahan yung bansa or panggagalingan yung bansa ay yung mga bansa na direkta kung saan may gulo. Natin ang balita na may kaugnayan sa sitwasyon ng ating mga kababayan sa Israel, kung saan ligtas na na-repatriate ang 18 overseas Filipino workers o OFW na na-stranded sa Dubai matapos maipit sa tumitinding sitwasyon o tensyon sa Middle East. Well, balik Pilipinas na yung 18 na overseas Filipino workers na na-stranded sa Dubai dahil sa tumataas na tensyon ngayon sa gitnang silangan. Sa press conference na iya kanina, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na 48 oras na na-stranded yung mga Pilipino, kabilang ang 15 na returning OFW sana sa Israel at 3 bagong salsa sana sa Jordan. Sa labas lang anya ng isang hotel na malagi yung ating mga kababayan dahil wala silang mabook na accommodation bago pa sila matulungan ng kanilang airline at ng tanggapan ng migrant workers doon. Binigyan ng GMW ang 18 OFW ng tig 50,000 piso bukod pa sa accommodation at tulong transportasyon mula naman sa Overseas Workers Welfare Administration. Sabi ng kalihim, tinutulungan din nila yung mga OFW na hindi makaalis naman dito sa Pilipinas patungo sana sa Israel at Jordan. Pakinggan natin ang kalihim. So we are working closely with the recruitment agencies to make sure na yung mga hindi makaalis papuntang Israel and Jordan, dahil nga sa sarado ang airspace, ang airport sa Israel and Jordan sa ngayon, tinutulungan din natin yung hindi makaalis dito. And we are in partnership with the recruitment agencies, yung sending agencies for abroad for Israel and Jordan. Para yung mga nandito hindi makaalis, tutulungan din natin. Lalo na yung mga nasa probinsya na walang bahay dito, pumunta lang dito para lumipat palabas pero hindi natuloy, yan. Tutulungan din natin basic needs, shelter, and financial assistance. Samantala, UL, nasa intensive care unit ngayon ang isa sa 4 na Pilipino na nasugatan sa airstrike sa Israel. Sabi ni OWA Administrator PY Kaunan, critical yung babaeng pasyente na napuruhan daw sa kanyang liig. Moderate critical naman yung isang lalaki na nasa ospital din ngayon habang nakalabas na ng paggamutan ng 2 iba pa kabilang ang isang lalaki at isang dual citizen. Pakinggan natin yung naging bahagi ng press conference kanina. Nagkaroon po tayo ng 4 na medical cases. No? Ang magandang balita ko, may 2 na na-discharge. Ngunit meron pa rin po tayong 2 kababayang OFWs na currently po ay naka-confine. At ito po, no, led by of course the efforts of our Philippine Embassy sa Israel at ang team ng DMW at OWA, kami po ay nakamonitor at handang magbigay ng assistance. No? And hindi lamang po sa kanila, we're also contacting their families. Well, sa ngayon, yung sa Israel ay alam naman natin na meron silang mga sariling security protection, no? Yung Iron Dome na tinatawag at iba pa mga means at kaparaanan, sanay na sila, no, in terms of securing the safety of their citizenry, including our OFWs. In terms of mga provision ng mga shelters and mga protocols, mga air sirens to notify the residents, the people in the state of Israel. So far yan ang nananaig and so far wala namang reports ng OFWs adversely affected. However, we have heightened yung monitoring and alert ng ating Middle East Help Desk. Tinatag na ito nung October 7 pa nung umatake ang Hamas
sa Israel, sa timog ng Israel. And ayun, so meron tayong 1348 hotline co-shared by OWA, so we're thankful to Admin PY Kaunan and the OWA. So in tandem with OWA, we take in any kind of request for assistance from the OFWs or OFW families through the 1348 hotline kung nasa abroad, plus 632-1348. Okay, so as far as Israel, medyo okay naman sila in terms of security. Pero yung may mga trabahador din tayo sa Iran, how are they naman? Sa Iran, nakadaw palat ko, naka-message ko actually, si Ambassador Manalo sa Tehran at sabi naman niya, again, wala namang adversely affected. Konti lang ang OFW sa Iran. Karamihan Ilan ba, sir? kasal sa Iranian. Ang estimate, subject to further validation or verification, is around 30. So, 30,000? hindi ganun karami. 30. 30 3-0 lang? Okay. Kaya, hindi ganun karami. Hindi katulad nung dati, hindi katulad ng mga 40-50 years ago. So, kumonti na rin ang OFW sa Iran. But nevertheless, we are still monitoring the situation at yun nga, nakapag-exchange kami ng messages ni Ambassador Manalo in Tehran at we both agreed na magsanib puwersa ang DFA at ang DMW, OWA, sa panahon ng kung kakailanganin lang naman ng repatriation ng 30 or so na OFW sa Iran. Yung 30 lahat sa Tehran? Sa Tehran sila, sa capital? As far as we know, yes. Okay. Mga skilled workers sila. At alam natin naman na targeted ang attack sa Tehran, sa Iran, di ba? Sa Iran. Yung sa mga kung saan yung merong di ba? Yung kanilang mga military base, di ba? Yeah. So, targeted. So, wala naman tayo nakaano doon. Hindi natin nakikita yung potential danger for them. Yes. Okay. Pero doon sa Israel, ma-follow up ko lang kasi napupunta rin ako sa area. Yung portion ng Haifa, marami tayong workers doon. Kasama ba sa Iron Dome yun? Well, as far as we know, the entire state of Israel is secured by the dome. So alam natin na merong protection nga. Yung sa Haifa at sa iba pang bahagi sa Tel Aviv, alam natin na nagkaroon din ng missile attack doon, but nevertheless, again, situation is contained, no? Yung lugar na inatake at wala, again, sa awa ng Diyos, of course, we continue to monitor the situation, but so far walang adversely affected na OFWs. But again, nevertheless, we are looking at opening up the lines of communication. Ang isang nakikita nating area na pwedeng tumulong, Sir Danny, itong mga nasa stranded gawa nung sa Gaza? Yung ba yun? Nung pagsara ng airspace. Okay. So halimbawa sa Israel, sarado ngayon ang Ben Gurion, although alam natin international na airport, so alam natin na although may plano naman buksan daw uli, but so far walang makapasok, walang makalabas. Sa Jordan is the same. So we have started started assisting. So for instance, merong tatlo galing akong Dubai. Kakaland ko lang this morning from Dubai. And yung merong tatlo doon na stranded, as far as we know. There could be more, but we're finding out dahil papunta sila ng Amman, Jordan. Okay. Pero transit nila is Dubai. At dahil hindi sila makapagpatuloy dahil sarado ang Jordanian airspace, uwi muna sila. Sila sa Pilipinas. So, tinulungan sila at ito, sasalubungin na tomorrow, 15. No? Okay. Ngayong araw, darating yung tatlo na kinulungan natin na stranded sa Dubai for hindi naman nagtagal doon. Dahil natulungan naman agad. Pero yun nga, kasi alam ko marami rin tayong Pilipino, magkadikit lang yung Jordan at saka yung Israel. So ibig sabihin marami rin tayong mga Pilipino, yung mga kababayan doon. So pati pala sa Jordan yung airport, sarado? Aside sa Ben Gurion Yung airspace, airport? yes, because of
because of the, as I understand it, based on the announcement of the Jordanian government, dahil nga sa posibleng daanan ng mga missiles at ano pa man, yung kanilang airspace ay sinara nila. May threat, so, apektado ang flights. And pati yung mga may planong magbakasyon doon, from there. So you will not encourage ngayon yung mga nagbabalak pumunta ng Petra sa Jordan, wag muna for now, 'di ba? Kasi medyo kadikit lang na Israel, pwede, 'di ba? Hindi kasi talaga pwede to begin with dahil hindi sila makakalipad doon. And eto nga pati yung mga nagagaling doon. Yung mga nagbabalak nga secretary umalis ngayon na gusto pumunta ng Jordan, wala na muna 'yan, i-move back niya na 'yan. Kasi nga may threat, delikado. Walang flight going to Jordan. So, yung mga may plano naman magbakasyon doon, from there, dito sa Pilipinas, hindi rin, So, hindi rin makalipad yun. So, tinutulungan, we are reaching out to the Filipino community there. Merong mga hotlines naman, May hotlines naman yung ating embahada sa Jordan at yung Migrant Workers Office natin. Inanunsyo na natin ito sa ating webpage. Okay.